Hindi ko alam kung bakit Martin Romualdez ng Martin Romualdez ay ang si Kiko Barsaga. Kiko, pakinggan mo ito. Oh. Natin, ang miyembro ng Kongreso, total 19 Congress yung sinabi ninyo, mahigit 300 sa House, 24 sa Senado. Are you telling us na lahat? Oh, kung di ako nagkakamali, about like 310 to 330 yung Congress. Ano po, yung lower, yung sa House, mga kababayan, sa House of Representatives, yan po ang bilang. Kasi nung si Martin Romualdez ay tumakbo para po sa pagka House Speaker, ang halos bumoto sa kanya 294 eh. Ang natira na lang po na boto doon sa iba, mga kababayan, is 30 mahigit na lang po. No, kakaunti. Talagang tinambakan ho, mga bossing. Oh, ganon kalakas at ganon kagusto ng mga congressman si Martin Romualdez ho. Ganon ang leader na gusto nila. At nung nagkaroon ho ng pagpapalit ng from 19th to 20th Congress, mga bossing, ganon pa din po ang nangyari. 295 yung bumoto kay Martin Romualdez at doon sa mga nakalaban, naghati-hati po sila sa mga 30 boto, kung di ako nagkakamali ho. Di ba? Naulit pa ho. Etong pagbaba ni Martin Romualdez bilang House Speaker, delikadesa ho ito, mga boss eh. Diba yung tipo bang, sige, madami kayo ini-issue sa akin. No, kahit wala kayong mga ebidensya, kahit na puro ebas-ebas, sabi-sabi lang kayo sa akin, ni wala kayong maipakitang kahit na anong dokumento na ako ay nagnakaw. O sige, bababa ako. Diba? May hiya ho eh. Hindi ho kagaya ng ibang mga politiko na sandamakmang na ho yung ebidensya, may issue sa kanila, merong mga litrato, merong mga screenshot ng mga message, wala. Todo tanggi pa din ho, mga kababayan. Di ba? Yan, si Martin Romualdez, kaya naman bumaba para harapin yung mga, niya. Sabi niya nga sige, open ako sa bukasan ng SALN. Di ba? Hamon ng mga Duterte, buksan ang SALN ni Martin Romualdez. Okay naman daw siya. Open siya sa mga ganong usapin, sa mga ganong kakaharapin. Pero yung mga Duterte, parang hindi naman sila okay. Yung mga DDS nga, pinagtatanggol pa ang vice-presidente Di ba? Ang dami-daming problema ng bayan. Bakit bubuksan yung SALN ng vice-presidente? Para sa inyo yan. Di ba? Para sa ating mamamayang Pilipino yan. Para makita na din yung matagal ng hinihintay na mabuksan. Sama na din yung joint bank account ni Vice-Presidente at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Wala namang mawawala. At least magiging klaro, magiging clear yung pangalan ng mga iniidolo yung mga Duterte kung sakali na mabuksan ang kanilang joint account. Pag walang nakita doon sa statement, di ayos. Hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Di ba? Malinis ang pangalan ng dating Pangulo bago siya yumao at ni Inday Sara Duterte. Lalakas pa ang tsansa niya na maging vice-presidente. Bakit takot na takot kasi? Anyway, tuloy na natin ito. May bahid. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Sinasabi ko, nakita naman natin na nung nakaraan, makapangyarihan ng Committee on Appropriations. At hindi na nga yung may small committee kung saan hindi na nalaman ng mga congressman noon kung saan napunta yung mga insertions at diversions. At pagdating sa BICAM, kinatay pa yan. Sinasabi ni Senator Grace po, hindi siya nag-participate. Hindi siya nag-participate at meron kasing small committee na sinasabi Yun daw po ay 4. Grace po, Chis Escudero, Martin Romualdez at si Saldico. Yung 4, yun yung tinatawag na small committee. At hindi siya pinayagan na mag-participate. Hindi siya pinayagan mag-participate, which is Grace po. Si Martin Romualdez naman daw ho. So, sino nakakaalam yan? Di Senator Chis Escudero. At sino? Si chairman ng committee noon, si Congressman Saldico. Ngayon, ang tinatanong, ang sinasabi naman ni Congressman Puno, hindi nakakarating sa pulong ng BICAM si Speaker Romualdez. So, bali, hindi nakakapunta, hindi nakaka-attend, hindi umattend. So, bali, 2 tao na lang. Si Saldico at si Boss Chis.
Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung may dalawang pagpipilian, like example, wala na kayong choice kundi mamili sa dalawa na kakampihan nyo. Sino kakampihan mo? Yung Martin Romualdez na lagi nilang sinasabi may issue pero wala silang ipinapakitang ebidensya? Or yung Chis Escudero na may mga tao na nagsasabi at nagpapaliwanag at sabi din ni Senator Ping may dokumento ng mga insertion na kumbaga issue niya. Sino ang kakampihan? Martin Romualdez? Wala silang ebidensya na maipakita, puro boka-boka lang. O Chis Escudero na may mga ebidensya, may mga taong nagpapaliwanag na meron talaga siyang issue at meron talagang mga insertion at may dokumento. Tuloy ko ha? Oh. Dalawa, si Senator Cheese at si Saldico. Congressman. Kung paano nila hinati-hati, pinarte-parte, nakita naman natin sa Oh, may partition pa oh. Sorsogon kung gaano kalaki. Oh, yun. 'Di ba? Meron pa nga diyan Bulacan. Oh, hindi ko sinasabi na kay Joel Villanueva 'yon na pero taga doon ho si Joel Villanueva, yun yung pinakamalaki. Tapos sumunod yung Sorsogon, tapos may mga Davao. Parang mga alyado yata ni Chis Escudero yun. Di ba? Oh, parang mga alyado ni Chis Escudero yun. Sa Mindoro, sa Bulacan, kung gaano kalaki yung mga pondo na nailagay sa mga proyekto at programa. Oh, hindi ko sinasabi na porket taga doon, ibig sabihin, doon na. Pero kayo na ho ang mag-analyze, mga bossing. At isa pang sabi dyan, eto nga ini-endorso pa nga dati no? Ayan tingnan nyo, mga bossing. Duterte endorses Martin Romualdez for Vice President. He is a good person. Yun yung sabi, di ba? President Rodrigo Duterte's choice for Vice President is later Representative Martin Romualdez. Siguro ngayon, kaya sila nagagalit kay Martin Romualdez kasi nga walang kaibigan, walang kahit na kahit na sabihin pa ni Rodrigo Duterte na ini-endorso niya si Martin Romualdez, walang ganyan sa amin, boss. Kapag kami mga sangkot-sangkot kayo, kailangan imbestigahan kayo. Di ba? Tsaka sabi ko na nga din sa inyo, mga bossing, ayan, 58 of 63 party list lawmakers support Romualdez as House Speaker ng Solon. Kung ang ipanlalaban nyo dito, si Pulong Duterte bilang House Speaker, anok ng tukbo. Pangsaksakan yun si Pulong bigyan mo abab, magagalit pa siya iyo kapag masasaksak ka pa. Di ba? Laging absent. Di po ba, mga kababayan? Kaya ako lagi nagtatanong kung sino, kung bibigyan kang pagkakataon at kinakailangan mamili talaga, sino pipiliin mo? Yung mga walang ebidensya o yung mayroong ebidensya? Sino kakampihan mo? Siyempre, doon ako sa hindi nila mapatunayan. Di ba? Yung puro sabi-sabi lang ang pagbibintang sa kanya. Doon ako kay Martin Romualdez. Mahirap kampihan ho si Chis. Ang hirap pong ipaliwanag yung kay Chis, mga bossing. Lalo na yung napakahaba ho na talumpati ni Chis Escudero doon sa Senado, isang oras, hindi, mga ilang minuto ho din yun. No? Puro bukang bibig, si Martin Romualdez, si Martin Romualdez, si Martin Romualdez, puro ganun lang Pero yung kung sasabihin mo, kung meron siyang naipaliwanag patungkol mga kababayan, doon sa issue niya, wala. Wala. No? Meron siyang sinabi, si Martin Romualdez, ang may pakana ng lahat. Pero meron po bang ebidensya yun? Wala din. Wala. No? Wala siyang pagpapaliwanag doon sa kanyang mga issue at wala ding mga ebidensya yung mga binitawan niyang salita laban dito po sa dating House Speaker ng Kongreso na si Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya mananatili sa utak ng taong bayan na sinisiraan lang nila at gusto lang nilang gibain si Martin Romualdez para mapasa kanila ang Congress at ang Congress ay i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Yan yun, mga busi. Speaking of Saldico naman mga kababayan. Speaking of Saldico,
O yun sa mga bagong pasok lang ho ha. Ako'y humihingi sa inyo ng paumanhin. Hindi ko muna kayo isa shout out. Bakit? Eh, nagmamadali ho tayo no? Iinom kami ng margarita, spicy margarita. Mango yata yung flavor. Spicy mango margarita. O kaya, bawi ako sa inyo ng shout out mamayang gabi.